Pinag-usapan ng buong mundo ang ginawa ni President Donald Trump nang ito ay bumisita sa Saudi Arabia. Ito ang kauna-unahang major trip o overseas trip ni President Donald Trump mula nang ito ay muling maluklok bilang Pangulo ng Estados Unidos. Ano nga ba itong ginawa ni President Donald Trump at ano ang reaksyon ng Crown Prince ng Saudi Arabia na si Muhammad bin Salman? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe at dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na ng maligayang like. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay May 14, 2025 at isang napakabago at napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawa ng Estados Unidos at ng Saudi Arabia. Nakakuha tayo ng information mula sa ating OFW na nasa Saudi Arabia. Ayon sa kanila, 2 araw na sila na walang trabaho dahil pinaghahandaan ng kaharian ng Saudi Arabia ang pagdating ni President Donald Trump. Secured na secured ang pagpunta ni President Donald Trump sa Saudi Arabia. Sinamahan pa ito ng fighter jets. Sinalubong ito mismo ng pinakamataas na pinuno ng Saudi Arabia. Ang seguridad ay todong-todo. Sinalubong din ito ng mga parada at pagtatanghal. At ang pinaka-highlight sa kanilang gawain sa umaga, ito ay ang pagpirma nila ng deal. Ayon sa ulat ng The White House, nagkasundo ang United States of America at Saudi Arabia ng $600 billion deal. Napakalaking halaga nito mga kaibigan. Can you imagine? 600, hindi milyon kundi $billion deal. Tinagurian ito ng mga eksperto na isang historical agreement ng magkabilang panig. Sa isang speech ni President Donald Trump, pinagdiinan nito na ang Saudi Arabia ay isang napakagandang future partner kung ang pag-uusapan ay business sa technological advances, maging ang kanilang sandatahang lakas. Ayon sa ulat, mahigit $100 billion ay mapupunta sa kanilang project na arm deal. Paiigtingin ang kanilang seguridad, makabagong kagamitan pangdigma at depensa ang kanilang layunin. Dagdag pa ni President Donald Trump na ang relasyon ng United States of America at Saudi Arabia ay paiigtingin. Pero hindi nawala sa speech ni President Donald Trump ang Syria. Tahasan nitong sinabi mga kaibigan na tatanggalin na nito ang maraming sanctions na ipinataw sa bansang ito. Bago sabihin ni President Donald Trump na kanya nang tatanggalin ang mga sanksyon sa Syria, ay nauna nang nagkausap ang presidente ng Syria at si Muhammad bin Salman. Ayon sa mga eksperto, malaki ang possibility na hinimok ng presidente ng Syria na si Shar'a ang Saudi Arabia na kumbinsihin si President Donald Trump na tulungan ang kanilang bansa na makaahon mula sa pagkalugmok sa kahirapan. Nangako rin ang Syria na sila ay makikipagkaibigan sa Israel. At katunayan mga kaibigan, meron na palang secret talk ang Israel at ang Syria. At eto na mga kaibigan, kumpirmado na. Sinabi na mismo ni President Donald Trump na kanyang haharapin ng personal si Shar'a, presidente ng Syria. At ito ay gagawin mga kaibigan sa Saudi Arabia mismo. At ang tanong, kailan? Ayon sa ulat, ngayong araw na ito mga kaibigan magkakausap si Shar'a at si President Donald Trump. Kaya lang wala pang ipinalalabas
na kung ano ang kanilang pinag-usapan. Baka mamaya-maya lang ng konti mga kaibigan ay meron ng isa publiko kung nagkausap na ba ang dalawang leader na ito. At yan ay isa sa ating mga tututukan. Pinuri ng husto ni President Donald Trump ang Saudi Arabia. Ayon sa kanya, ang Saudi Arabia ay isang napakataas na uri ng partner. Pinag-usapan din ang carpet na pinaglakaran ni President Donald Trump. Sa halip na ito ay pula, ang ginawa ng Saudi Arabia ay purple. Sa paliwanag ng Saudi Arabia, ang purple carpet ay sumisimbolo sa kaharian ng Saudi Arabia's desert, wildflowers and generosity. At isa pa sa pinag-usapan mga kaibigan, bago pumunta si President Donald Trump dito sa Saudi Arabia, kung iyong matatandaan at kung nakapanood ka sa ating mga nakaraang video, ang USA at Houthi ay nag-agree ng ceasefire. Ngayon, binabatikos ito ng marami. Ngayon lang lumutang ang usaping ito dahil merong mga nagbabato ng mga hindi magandang salita tungkol sa pangyayaring ito. Ayon sa iba, kaya pala nakipagkasundo ang United States of America sa Houthi na magkaroon ng ceasefire dahil bibisita pala si President Donald Trump sa Saudi Arabia. Marahil ang iniisip ng iba, kinakailangan itong gawin ni President Donald Trump baka maging target ang kanyang sinasakyan papuntang Saudi Arabia. At para sa kaalaman ng hindi pa nakakaalam, ang Saudi Arabia at Yemen ay magkatabing bansa lamang. At ang Saudi Arabia ay kalaban din ng Houthis ng Yemen. Posibleng may punto. Pero ano naman kung sakaling ito ay totoong plano ni President Donald Trump? Hindi naman masama na protektahan ang kanyang flight. Ito ay ayon sa ibang mga analyst. At sa flight ni President Donald Trump, mga malalaking negosyante ang kanyang kasama. Katulad na lang mga kaibigan ng bilyonaryo na si Elon Musk. Isa pa sa kanyang kasama ay ang kilala sa OpenAI CEO na si Sam Altman. Maging ang CEO ng BlackRock na si Larry Fink at ang Nvidia CEO Jensen Huang. Hindi gaanong nagsalita si President Donald Trump tungkol sa nangyayari sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Maliban sa kanyang sinabi na ang mga Gazans ay deserve nila ng better future. Hindi na nito dinagdagan pa ang kanyang speech tungkol sa Gaza. Pero maliwanag na sa mga nakaraang pahayag ni President Donald Trump, nais nitong i-rehabilitate ang Gaza. At upang mangyari ito, kinakailangang ang mga sibilyan dito ay ilipat sa ibang lugar. At ngayon mga kaibigan, inaabangan ng karamihan ang pag-uusap ni President Donald Trump at ng presidente ng Syria. At yan mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated sa kung ano ang mga pangyayari sa mga lugar na ito at kung sakaling bago ka lang sa channel na ito, hinihimo kita na baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Sa ngayon mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!